Ilang beses nang pinatunayan ng kwento na ang Phantom Troop ay hindi lamang magaling sa pagnanakaw o pagkulimbat ng mga mamahaling kagamitan. Magaling din ang grupo sa pagpaslang ng kanilang mga kalaban at panlilinlang ng maraming tao. Ngayon, sa Chapter 405, papatunayan muli ng Phantom Troop ang pagiging tuso nila para mahanap at mapaslang si Hisoka, sapagkat hindi lamang ang mga mafia o sundalo ng barko ang kanilang nautakan. Naisahan din ng Phantom Troop ang lahat ng mga tagahangang sumusubaybay sa kwento. Nagsimula ang unang pahina ng Chapter 405 sa mga taong naglalaro ng poker sa Tier 1 ng Black Whale. Tinanong ng isang matandang babae kung bakit nagdadagdag pa ng baraha ang dealer, gayong 5 na ang barahang hawak nito. Pinaliwanag ng kasama niya na ang nilalaro nila ay Square Ranks, isang klase ng poker na gumagamit ng 3 decks ng baraha. Kapag meron ng mga players na kapares o katugmang baraha sa mga cards na hawak ng dealer, mas tataas ang value ng cards na meron sila at mas lalaki din ang kanilang mapapanalunan. Madodoble o triple ang premyo ng mananalo sa laro. Pero kapalit nito, hindi pwedeng mag-backout ang mga players sa oras na nailagay na nila ang kanilang taya. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ding Journey to Heaven ang game. Ang paliwanag na ito ng matanda mga idol ay sumasalamin sa kalagayan ng laban ni Hisoka sa Phantom Troop. Dagdag siya ng dagdag ng mga kalaban. Patunay dito ang hindi niya pagtapos kay Machi at pagsama niya kay Illumi sa listahan ng kanyang mga papaslangin. Pero maaaring katulad ng laro sa baraha, imbis na bumaba ang tsansa ni Hisoka, lalo pang lalaki ang posibilidad ng kanyang pagkapanalo. Dahil ganitong laro ang kanyang gusto. Speaking of Hisoka, ipinakita siya sa sunod na pahina bilang dealer ng game. Nakababa pa din ang kanyang buhok, wala ang mga drawing sa kanyang mukha at nakasuot siya ng magandang damit na kahalin tulad ng mga uniforme ng dealer sa casino. Tumayo siya sa lamesa, naglaro ng slot machine, nakuha niya ang 3 Lucky 7 at matapos manalo ay naglakad-lakad siya sa casino. Sinabi ni Hisoka noong narinig niya ang balita tungkol sa mga Chimera Ants, hindi man lamang tumibok ng mabilis ang puso niya. Noong naramdaman niya din ang malakas na bugso ng oras sa Tier 1, hindi siya nagka-interest dito dahil alam niyang isa itong collaborative type na ability o klase ng mga abilidad na likha ng grupo ng mga tao. Palagay ni Hisoka, ang kakayahang ito ay resulta ng kapangyarihang ibinigay ng ritual ng Kakin. Itinuturing ni Hisoka na pakikipagtalik ang pakikipaglaban at normal na tao lamang siya, kaya hindi siya interesado sa pakikipaglaro sa mga hayop katulad ng Chimera Ants at sa grupo ng tao katulad ng gumagamit ng aura na nararamdaman niya. Ang tipo ni Hisoka ay yung pakikipaglaro sa iisang tao lamang. Mamahalin niya ito at lalabanan bilang kanyang kapantay. Kaso, mukhang hindi daw mangyayari kung anong gusto niya ngayon dahil hindi niya pa nakikita ang hinahanap niya. Ganun pa man, ayos lamang ito kay Hisoka dahil lalaruin niya muna mag-isa ang kanyang sarili. Habang papunta si Hisoka sa kanyang silid para maglulu, merong nanunood sa kanya sa casino. Ang taong ito ay gumagamit ng kanyang hitsura at siya ay walang iba kundi ang miyembro ng Phantom Troop na si Bonolinov ni Dongo. Nagtatago siya sa pader at nasurpresa siyang makita ang hinahanap niya na si Hisoka sa isang casino sa Tier 1. Pero nag-aalangan si Bonolinov sa nakita dahil maaaring peking Hisoka din ito katulad niya. Ipinakita ng kabanata ang isang flashback kung saan inutusan ng leader ng Phantom Troop si Bonolinov na magpanggap bilang Hisoka. At sunod nito ay inutusan niya ang miyembro na magtungo sa mga lugar kung saan pagala-gala ang mga mafia ng Kakin. Tinanong ni Bonolinov ang rason nito. Sinabi ni Crollo na dahil sa tinatawag nilang balance. Napagkwentuhan na natin ito mga idol noon na ang Kakin ay pinapahalagahan ng tinatawag nilang balance na nahahati sa kapangyarihan ng royal family, mafia at mga mamamayan ng kanilang bansa. Kapag nasira ang balance na ito, masisira din ang kanilang buong bansa, isang bagay na ayaw nilang mangyari. Kaya gusto ng mafia na hanapin ang mga miyembro ng Phantom Troop at si Hisoka dahil sila ay mga taong maaaring makasira sa balance. Kapag nagkita ang mga spiders at ang hunter, siguradong lilikha sila ng malaking kaguluhan sa barko. Pangyayaring mag-aalis ng tiwala ng tao sa royal family, mafia at militar na kabilang sa balance. Alam ito ni Crollo, kaya naniniwala siyang hahanapin ng mafia si Hisoka upang maiwasan na makita nila ito at makalika ng kaguluhan. Naintindihan ni Bonolinov ang paliwanag ng pinuno. Kapag nakita nga naman siya ng mga mafia bilang Hisoka, ilalayo ng mga ito ang hunter sa Phantom Troop at pagkatapos ay hahayaan ng mafia ang spider na maghanap sa ibabang palapag ng barko. Dinagdagan ni Crollo ang paliwanag ni Bonolinov. Sinabi niya din na si Hisoka ay isang sikat na floor master ng Heaven's Arena.
Dulot nito, siguradong aalokin ng mafia si Bonolinov na manatili sa Tier 1 kung nasaan ang mga sikat at mayayamang personalidad. Kapag nagpanggap siyang Hisoka, gusto ni Chrollo na makapunta sa Tier 1 ng barko si Bonolinov dahil sa tingin niya nakikipagtulungan si Hisoka sa isa sa mga prinsipe ng Kakin at ngayon ay nasa Tier 1 na ang prinsipe. Tumama si Chrollo sa hula niya ukol sa magiging aksyon ng Kakin kay Hisoka at sa kanilang grupo, kaya hindi malayong mangyari na tama din siya sa kanyang hula na nakikipagtulungan si Hisoka sa isa sa mga prinsipe ng bansa. Ang tanong ngayon ay kung sino sa mga prinsipe ang kaalyansa ni Hisoka? Si Chirnik ba? Si Lazarus? O kaalyansa niya ba si Wobble sa tulong ni Kurapika? Maganda to mga idol, kaya pag-uusapan natin yan sa susunod kong video. Sobrang umanga si Bonolinov sa talino ng kanilang pinuno. Naalala niya din na hindi sinabi ni Chrollo ang impormasyong ito sa kanilang meeting, kaya sa tingin ng magnanakaw, inilihim ni Chrollo ang hula nitong nasa Tier 1 si Hisoka dahil gusto ng pinuno na siya mismo ang tumapos sa Hunter. Nagpatuloy sa paglalakad si Bonolinov at hindi na sinundan si Hisoka dahil sa utos ni Chrollo. Sinabi niya na walang silbi ang kanyang mga transformasyon sa bungee gum ni Hisoka. Pumasok siya sa isang cubicle. Pagkatapos ay umikot siya ng maraming beses sa kinatatayuan at unti-unting nagbagong anyo. Ang mukha na kanyang ginaya ngayon mga idol ay ang wangis at katawan ng miyembro ng Shadow Beast na si Owl. Huli nating nakita ang karakter na ito noong tinorture siya ng Phantom Troop upang isuko ang mga kinuha nitong items sa auction ng mafia sa York New City. Nakopya ni Bonolinov ang mukha, taas at maging ang forma ni Owl gamit ang nenability niya na tinatawag bilang Metamorphosen. Sa tulong ng nenability nito, nakokopya ni Bonolinov ang hitsura ng kahit na sinong nakakausap niya. Ang duration o tagal kung kailan niya lamang pwedeng gamitin ng wangis ay katumbas ng oras o araw na magkasama sila ng taong ito. Walang limit sa laki o taas ng mga taong pwedeng makopya ni Bonolinov, pero pakiramdam ng magnanakaw, nababawasan ng oras na pwede niyang gamitin ng kinopyang hitsura kapag maliit na tao ang kanyang ginagaya. Marami na tayong nakitang mga karakter sa kwento na nagagawang makopya ang wangis ng ibang tao mga idol. Kabilang na dito sila Illumi, ang mga magical beast na Kiriko, at syempre si Chrollo. Pero ang ability na meron si Bonolinov ay sobrang kakaiba at talagang kapakipkinabang dahil kahit kasuotan ng ibang tao ay nakokopya niya. Sinabi ni Bonolinov na may nakasulubong daw siyang isang babae na nagagawang marinig ang isipan ng taong sinusuntok niya at kailangan niyang patayin ng babaeng ito bago madiskubre ang kanyang pagkatao. Binalikan ng kwento ang pangyayaring sinasabi ni Bonolinov. Ito ay naganap sa chapter 392. Makikita dito ang pagtatanong sa kanya ng miyembro ng Shio family na si Lynch Fulboko at pagkatapos ay ang pagsuntok nito sa kanya para malaman ang kasagutan ni Bonolinov na nooy gumagamit ng hitsura ni Hisoka. Sinabi ng inner voice ni Bonolinov na hindi siya si Hisoka at isa siyang peke. Pagkatapos ay pinatulog niya si Lynch bilang ganti sa suntok nito. Hindi alam ni Bonolinov kung narinig din ba ng isa pang miyembro ng Shio na si Zakuro Custard ang kanyang inner voice hanggang sa tinanong nito ulit kung si Hisoka ba si Bonolinov. Alam natin mga idol na ang kasunod nito ay ang pagpapatulog niya kay Zakuro at ang pagbitbit niya sa dalawang mafia sa basurahan. Kinopya ni Bonolinov ang mukha ni Zakuro at pagkatapos ay hinintay niyang magising si Lynch para tanungin kung narinig ba nitong umamin si Hisoka matapos niyang suntukin. Sinabi ni Lynch na peke ang kanilang nakasulubong pero nagkukunwari itong si Hisoka para lokohin sila. Kaya kailangan nilang sabihin kay Hinray ang nangyari para mapaprioritize ang pagtugis sa peking Hisoka at mapaslang nila ito. Medyo nalungkot si Bonolinov na gumagamit ng mukha ni Zakuro at sinabi niyang malas, hindi para sa kanya kundi para kay Lynch dahil napilitan siyang tapusin ng babae. Matapos ito, kinopya naman ni Bonolinov ang mukha ng babae. Ginising si Zakuro at sinabi dito na si Hisoka nga ang nakita nila at nagtungo ito sa Cinemaplex para manood ng sine. Impormasyong ipinaalam ni Zakuro kay Hinray kaya nagtungo ito sa sinihan upang kausapin si Bonolinov na gumagamit ng hitsura ni Hisoka. Sobrang napaka-unpredictable talaga nito Gashi. Kaya pala si Zakuro na lamang ang nakita natin kasama ni Hinray sa sinihan at wala na si Lynch. Kaya pala sa chapter 393 na foreshadow ang pelikulang Dating, isang palabas tungkol sa mga nilalang na gumagamit ng hitsura at katawan ng kanilang biktima. At kaya pala napangiti si Hisoka noong sinabi ni Hinray na sa tingin niya ang spiders ang mananalo kontra kay Hisoka. Ang rason pala nito ay dahil siya si Bonolinov, ang pinakamaasim na miyembro ng Phantom Troop. Nagpatuloy sa paglalakad si Bonolinov habang gamit ang hitsura ni Owl at magtutungo siya kay Chrollo upang sabihin dito ang impormasyon.
Binalikan niya sa kanyang isipan ang matinding epekto ng pagkawala nila Shalnark at Cortopi sa grupo. Labis na nakasira ito sa Phantom Troop pero sinusubukan silang pakalmahin ni Chrollo kaya umaarte ang kanilang pinuno na matapang at matatag sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga kasama. Pinapatunayan ito ng matinding kagustuhan ni Chrollo na siya mismo ang pumaslang kay Hisoka kaya may hinahanap itong isang abilidad na tatapos ng tuluyan sa Hunter. Nagpapaunahan ng mga miyembro ng Phantom Troop sa paghahanap kay Hisoka dahil alam nila Bonolinov na lubang nasaktan si Chrollo sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Testamento dito ang hindi pa niya paglalagay ng bagong miyembro sa ikasiyam na numero. Maaaring si Shalnark o Pakunoda ang humahawak ng ikasiyam na numero pero sa palagay ko si Pakunoda ito. Hindi pa pinapalitan ni Chrollo ang miyembro ng numerong ito dahil alam natin na noong mga bata sila, si Shalnark at Paku ay dalawa sa pinakamalapit kay Chrollo. Lumipat ang eksena sa isang palabas sa telebisyon na nagpapakita ng mukha ng isang lalaki. Sinasabi sa balita na ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng lalaking ito na nagngangalang Mr. Lisnort. Siya ang chairman ng foundation na may pangalang Mama Help. Sa kasamaang palad, pinaslang ang lalaki noon ng hindi pa nakikilalang mga kriminal. Kung medyo limot nyo ng mga idol, ang lalaking ito na may kulugo sa ilong ay ang parehong kriminal na gumagala sa Meteor City noong mga paslit pa lamang sila Chrollo. Siya ang lalaking posibleng dumukot kay Sarasa at walang awang pumaslang sa bata. Siguradong nalaman ng Phantom Troop ang pagkakakilanlan ni Mr. Lisnort kaya pinatay nila ito bilang ganti sa ginawa ng kriminal sa kanilang kaibigan at sa mga mamamayan ng Meteor City. Habang pinapalabas ang pag-alala kay Lisnort sa malaking screen sa barko, isa sa mga nakarinig ng balitang ito ay si Chrollo na mag-isang naglalakad at pinapakinggang mabuti ang reaksyon ng mga tao sa kawalan ng hustisya sa nangyari kay Lisnort. Mag-isa lamang si Bonolinov mga idol na naghahanap kay Hisoka, mag-isa lamang din si Chrollo kung nasaan siya. Ibig sabihin, si Shizuku na sumama sa kanila ay mag-isa lamang din at walang kasama. Kung napanood nyo ng mga idol ang teorya ko ukol sa pagiging totoo ng hula ng Lovely Ghostwriter sa Phantom Troop, maaalala nyo na sinabi sa hula ni Shizuku na mamamatay siyang mag-isa sa isang silid na napupuno ng black merchandise, kaya malaking pagkakamali na iniwan siya ni Chrollo nang walang kasama. Ang sunod na pahina ng kabanata ay nagpapakita kanila Nobunaga, Finks at Phaeton sa loob ng hideout ng Char family. Kausap nila ang underboss ng grupo na si Kenny Wang at ang vice boss na si Tajao. Tinanong ni Nobunaga sa dalawa kung matagal na ba ang relasyon ng Char at Shiyu sa Haley family. Sinabi ni Kenny na hindi, sapagkat may bagong leader na ang kalabang grupo. Napagtanto ni Nobunaga na kung bago pa lamang ang pinuno ng Haley, nangangahulugan ito na hindi din alam ng mga mafia ang layunin sa kinikilos ng kanilang mga kalaban at maaaring ang aksyon ng grupo ay walang koneksyon sa pamilya ng mafia sa Black Whale. Tinanong ni Kenny kung ano ang ibig sabihin ni Nobunaga. Sinagot naman siya na magnanakaw sa pagkasabi na maaaring hindi Haley family ang grupong nasa barko. Nagtinginan sila Tajao at Kenny sa isa't isa na parang mayroong lihim na nabuksan si Nobunaga. Pero sinabi ng vice boss na sobrang interesante ang teorya ni Nobunaga. Sumagot din ang underboss sa pagpapaliwanag na mayroong seremonyang isinagawa noong ipinasa ang pamumuno sa bagong leader ng Haley. Umattend dito ang Char kasama ang kanilang boss. Pero dahil sa mga nangyayaring kaguluhan na idinulot ng Haley, pwede nilang paniwalaan na may nagmanipula sa dating leader ng Haley para ipasa nito ang pamumuno at pagkatapos ay pinaslang ng bagong boss ng grupo ang dating leader ng Haley family. Tinanong ni Finks kung sino ang bagong pinuno ng Haley. Kaya inilarawan ni Kenny si Morena Prudo bilang isa sa mga hindi lehitimong anak ng hari ng Kakin. Pinaliwanag din ng underboss na mayroong tradisyon sa kanilang bansa na maipapasa ang pamumuno ng pamilya ng mafia sa mga miyembro ng royal family na hindi maaaring lumahok sa succession contest. Dahilan para mapili si Morena. Kilala nila Kenny ang babae, pero katulad ng sinabi niya, wala silang sapat na relasyon na makakatulong sa kanila para malaman kung ano ba ang layunin ng Haley. Ganun pa man, hanggat si Morena ang pinuno ng grupo, sigurado sila Kenny na Haley ang kanilang kalaban. Tinanong ng underboss si Nobunaga kung may nadiskubre ba ito. Sumagot naman ang magnanakaw sa pagkasabi na hindi siya sigurado pero sa tingin niya, kakaiba ang kinikilos ng Haley. Noong sinugod sila ng isa sa mga member nito na lumalabas sa pader, akala ni Nobunaga ay basta-basta na lamang kumikilos ang grupo at wala silang pinuno. Pero nagkamali siya sapagkat noong sinugod ng magnanakaw ang hideout ng Haley, mukhang organisado ang mga ito. Kaya sa tingin ni Nobunaga, meron silang pinuno na nagsasabi sa grupo ng kanilang destinasyon
o layunin, pagkatapos ay bahala na ang mga miyembro kung paano nila ito sasagawa. Ang sistemang ito ay may pagkakapareho sa sistema ng Phantom Troop. Ang hindi malinaw sa kanila ngayon ay kung ano ang inutos ni Morena sa kanyang grupo at ano ang layunin ng utos niyang ito. Kung ang gusto mangyari ni Morena ay ubusin ng Shiyu o Char, maaaring ito ang nagpapaliwanag kung bakit pinaslang niya ang mga miyembro ng mafia. Pero hindi nito sinasagot ang rason kung bakit pati mga inosenteng sibilyan ay dinadamay nila. Kaya sa palagi ni Nobunaga, gusto ng Hailey na ubusin hindi lamang ang mga mafia, bagkos gusto nilang wasakin ang lahat ng meron sa loob ng barko. Pumapas lang sila ng mga pasahero ng barko dahil maaaring sa tulong nito, nakakakuha sila ng Nen abilities na magagamit nila para wasakin ang lahat ng nasa Black Whale. Nagkomento si Fing sa pagkasabi na sigurado siyang naiintindihan nila Tajou ang paliwanag ni Nobunaga sapagkat ang konsepto ng pagkasakripisyo at pagpaslang upang magtaglay ng kapangyarihan ay hindi naman bago sa kanilang bansa. Sumagot si Tajou sa pagkasabi na totoong merong madilim na nakaraan ng mafia ng Kakin pero sinusuportahan nila ang kaharian sa sarili nilang paraan at sa pamamagitan ng pagrespeto sa balance kaya hindi nila tinuturing kailanman ang mga inosenteng sibilyan bilang kalaban o target. Taliwas sa ginagawa ng Hailey. Tumayo si Tajou sa pagkakaupo at sinabing naiintindihan na niya ang paliwanag ni Nobunaga. Ang kalaban nila ngayon ay isang grupo lamang na gumagamit at umaabuso sa pangalan ng Hailey. Dahil dito, binuksan na ni Tajou ang isang pintuan na merong mahaba at madilim na lagusan sa loob. Sinabi niya sa Phantom Troop na tutulong ang Shiyu at Char sa pagdurog ng grupo sa Hailey family. Matatandaan natin mga idol na nakita ng Phantom Troop sa tracking device na nasa Tier 2 ang hideout ng Hailey family. Pero hindi sila pwedeng umakyat sa Tier 2 kaya nagtungo sila sa hideout ng Char family upang gamitin ang pintuang binuksan ni Tajou. Nasa paniniwala nila ay patungo sa mas mataas na palapag. Tinanong ni Nobunaga kung dapat bang mauna na silang tatlo. Sinigundahan naman siya ni Fing sa pagkasabi na ang alam nila ay kasama nila ang grupo ng Shiyu at si Hinrai. Sinagot sila ni Kenny sa pagkasabi na uutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin sila Hinrai sa lugar. Nakayuko si Kenny habang nagsasalita at tinatanong niya ang sarili sa kanyang isipan kung ano na ang gagawin nila ngayon. Pumasok ang Phantom Troop sa pintuan at habang naglalakad ang tatlo kasama si Tajou, pinapanood sila ni Kenny. Sinabi nito sa kanyang isipan na, "Morena, nasa panganib ka dahil mukhang mahahanap ka na ng Phantom Troop ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila." Ipinakita din ng kabanata ang mga mata ni Kenny at ibinulong niya na kailangan na nila Morena ilabas ang kanilang Joker. Sobrang nakakatakot ang mga salitang ito para sa Phantom Troop mga idol dahil ang Joker ay kadalasang naikokonekta sa payasong si Hisoka kaya hindi natin maiiwasang maisip na nahanap o hinahanap nila Morena ang totoong Hisoka at gagamitin nila ang Hunter upang talunin ng Phantom Troop. Sa sunod na eksena ng Chapter 405, ipinakita si Morena Prudo sa kanyang opisina at kausap niya ang mga tauhan. Sinabi ng babae na magkakaroon ng funeral lang namatay na prinsipeng si Hulkenberg. Isa itong magandang oportunidad para sa kanila dahil tiyak na madaming dadalo at magluluksa para sa sinapit ng prinsipe. Tinanong ni Morena kung magagawa ba ni Dogman ng misyon. Sumagot ang miyembro sa pagkasabing oo sapagkat tumaas na ang kanyang level. Salamat sa tulong ng kanyang mga kagrupo. Sinabi ni Dogman na nagagawa na niyang maamoy ang Nen type ng isang tao at kung gaano sila kabihasa sa paggamit ng Nen. Higit pa dito, kapag nakalapit siya at maamoy niya ang ulo ng isang tao, nakikilala niya kung sino ang mga ito. Kaya sigurado siyang makikilala niya agad ang kanilang mga target. Ipinakita mga idol na si Dogman ay level 62 na. Malaking agwat sa level 36 na meron siya noong huli natin siyang nakita. Sinabi ni Morena na sa oras na makita ni Dogman ang taong kanilang hinahanap, umpisa na ito ng katapusan ng lahat. Tinawag ni Dogman ng kapwa-miyembro na si Sodom at tinanong ito kung ano ang gagawin nila kapag nakita niya ang kanilang target. Sumagot si Sodom sa pagkasabi na ituro niya lamang ito at magagawa ng dukutin ni Sodom ang target basta ang taong hinahanap nila ay hindi pa nagkakaroon ng Nen ability. Nabanggit ko na sa inyo noon mga idol na sila Morena at ang Hailey ay gustong dumukot ng isa sa mga sundalong naglilingkod kay Chirnik para malaman nila ang kinikilos ng prinsipe. Bukod dito, meron pang pinapahanap si Morena kay Dogman ngunit hindi pa sinasabi ng kwento kung ano ito eksakto. Tinanong ni Voconte kung nasaan ang iba nilang mga kasama. Sinabi ni Morena na nasa processing area ang mga ito at nagpapataas ng level upang gantihan si Hinrai.
Lumipat ang eksena ng kabanata sa processing area. Isa itong malawak na lugar na parang parte pa rin ng barko pero hindi ko masabi kung saan. Makikita dito ang tatlong miyembro ng heli na sila Tevilares, Corollia at Damon. Nababalutan sila ng sobrang kapal na aura na maaaring resulta ng pagpaslang nila sa madaming bangkay ng taong nasa kanilang likuran. Sinabi ni Corollia na sobrang sarap sa pakiramdam ang maging level 51. Ang tatlong miyembrong ito ay nasa level 20 lamang noong huli natin silang nakita sa istorya. Sa madaling salita, sobrang lakas na ng tatlong ito ngayon at tiyak na maibubuga na sila kay Hinray. Bumalik ang eksena ng kabanata kanila Nobunaga. Sinusundan ng tatlo sa madilim na lagusan si Tajao. Nakarating sila sa isa pang pintuan na agad naman binuksan ng Vice Boss. Sinabi niya na mula sa puntong ito, medyo magiging masama na ang sitwasyon. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa Phantom Troop ang nasa loob ng lugar na labis na gumulat sa kanila. Hindi sinabi kung ano ito o sino ito. Ang tanging sinabi lamang ng kabanata sa huling pahina ay mag-uumpisa ng kumilos ang Phantom Troop at si Hisoka. Nagbibigay ito sa atin ng ideya sa nalalapit nilang pagtutuos. Sobrang tindi ng mga dapat nating abangan sa susunod na kabanata mga idol. Dahil biruin mo, mag-iisip tayo ngayon kung magtatagumpay ba si Bonolinov na maiparating kay Chrollo ang lokasyon Hisoka, kung anong pinaplano ng mga mafia, at kung ano ba ang nakita ng grupo nila Nobunaga. Huwag kayong bibitiw dahil kung nagulat tayo sa chapter na ito, tiyak na gugulatin ulit tayo ni Togashi sa susunod na kabanata ng Hunter x Hunter. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 405. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa po kayo o gustong dagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!